Before ta i-define si continuity, kilalahon tanay ang tatlo ka klase sang graphs sang discontinuity. Si discontinuity, suli lang na siya sang continuity. Continuity meaning continuous, rekta-rekta lang. Sample, dari kahalin. Imo ni gin-follow nga path. Hindi mo kinanglan alsahon imo pen pakadto di. Kundi, ang continuous siya, diretso-diretso lang ginasaya. Ang discontinuity, may gap. Like this, may ara sila nga gap. May buho, or wala gid sila yan nag-meet. Ining curve nga line or straight line, naga-represent ini siya sang function. Kung makabati ka removable discontinuity, paminsaron mo lang amuni. So parehas lang na nga galakat ka sa kalsada, sa simentado nga kalsada, then pag abot mo sini nga point, may buho ang kalsada. So ano imuon mo? Malumpat ka para katabo ka sa piyang nga part sang kalsada. Amo na ang example nga scenario sang removable discontinuity. May ara kita smooth nga path, and then pag abot sini nga point is may ara kita nga buho. And ang naga-fill in sina nga buho is either na missing gid or na-locate siya sa babaw or sa dalom sang aton nga graph. Anyway, sa removable discontinuity, hindi lang na permi straight line. Pwede gid curve. Depende sa given nga function. Gusto ko lang i-explain sa imo nga when we say limits, amo ni siya ang y value. Kung maghambal ka gani limit, y value ina siya. For example, ini siya is a. This is the x value. Correct? X is equal to a. Pero ang limit niya at this point is wala. Wala dira sa sinang point. Ini nga part may mga limit value ni siya. This part may limit value man. Pero pag abot diri nga part sa a, wala ta limit value. Wala ta y value sa sini nga point. Sa sina lang nga point. Pero actually, ang limit ga exist. Wala lang di galing sa sini nga point. Ari di siya. Tani, ini nga dat kung ari lang di siya sa sulod sang sini nga open circle, diretso-diretso lang tani ang aton nga function. Galing kay, diin na siya naglagaw, din siya na nagpakalambot. In removable discontinuity, ang aton nga limit naga-exist. Imo ma-notice, pakadto sila sa sina nga value, but empty lang galing. Kay na-locate somewhere else ang aton nga value. Ma-encounter mo ni siya permi kung ang imo gina-work out nga function is rational function. Magambal ka rational function, may ara numerator, may ara denominator. Pero hindi tanan nga rational function naga-encounter sang removable discontinuity. May ara gyapon nga kondisyon. For example, bala, x squared minus 9 over x minus 3. Kung i-factor out nimo ni ang numerator, this is x minus 3 times x plus 3. Na-notice mo, may ara ta pwede makancel, right? Kung ngitaon mo na ang values ang gin-cancel mo, ara dira ang buho. Ang removable discontinuity is also known the missing point of discontinuity. Anyway, amo ni mo patinan. Kung gaan ka rational function, i-try ni mo i-plug in ang limit value. Kung ang result is 0 over 0, the graph shows a missing point. So, ang graph sina nga rational function, may missing point or may hole. Yan. Patinan mo lang ni. If you plug in the limit value and you get 0 over 0, the graph shows a missing point. Amo na mo panumdumon sa jump discontinuity. Nagadilang tagyapon sa isa ka function. Isa lang ni siya ka function ha, hindi ni duwa ka klase sang function. First bala nga nagalakat ka sa dalan, sa manami nga dalan, halin diri, pakadto di. Pero pag abot mo di, ay, utod ang dalan. Tapos ato sa piyak, ka-weird, diba? Para makalambot ka sa imo kaladtuan, ang himuon mo is malukso ka. You will jump pakadto sini nga dalan. So, amo na sa ang jump discontinuity. Family ni sila, isa sila ka function, pero ini nga function, wala ba sila naga-intindihan ay? Ang isa, from left, this is the left-hand limit. From here, pakadto diri, salain saya nga y value na tupa. Ang right-hand limit naman sang sini nga function from here, kadto sa sini nga point is salain man nga height sang y na tupa. Kung imo ma-notice, ini nga function may ara nga solid circle. Therefore, ang y value sa sini nga part is ara. Existing siya. But diri, open circle siya, meaning ang iya nga y value is not existing.
Maghambal ta gani nga limit is the y value. So therefore, sa sini nga part, wala kita sang y value. But diri, may ara. The limit does not exist because the left side and the right side are heading toward different y values. Amo lang na siya ang reason kung nga anangin jump discontinuity. Kaya ang left hand limit sang aton nga function pakadto sa lain nga y value and ang right hand limit niya pakadto naman sa lain nga y value. Compare diri sa removable discontinuity, bisan tuod nga open circle diri empty siya pero ang limit niya ga exist gyapon. Why? Because ini nga part is nagatabo sila sa the same lang nga point. Galing ina nga point is empty and ang iyang nga value na locate somewhere else. Diriya wala gid sila ya limit value at point A. At A. Alright, naintindihan lang? Kalabanan, ining jump discontinuity makita sa piecewise functions. But take note, jump discontinuities are often represented as piecewise functions. But take note, you cannot assume that every piecewise function has a jump. So, hindi tanan nga piecewise function may jump. Jump lang siya kung ang left-hand limit naton is hindi equal sa right-hand limit. So, ang ilang nga limit nga duwa is hindi equal. Kay ato gani sila yan nagapakadto sa lain-lain nga y values. Paano nimo mabalaan nga ang piecewise function nagapakita sang jump discontinuity? Diri ka lang malantaw sa ila range. For example, amo ni ang ilang nga range naka greater than and naka less than. Amo lang ang imo nga clue. This infinite discontinuity masadya pagid ni. Again, we're just dealing one function. Graph ni sa sang isa lang ka function. Ang problema lang man permi sa discontinuity is the left-hand limit and the right-hand limit. Naga-discontinue sa kay wala sila nagamit at a certain point. Ang left-hand limit sang aton nga function is nagapasaka pakadto sa langit. And ang iya naman nga right-hand limit is nagapakadto naman sa dalumduta. Wala gid sila naka-reach sa point A. So ini nga point nagkapader nga amo ni ang naga-separate sa duwa naton ka limits. Nga naga-separate sa left-hand and right-hand sang aton nga function. So this line is called asymptote. Asymptote is the boundary. It's invisible. Depende kung vertical or horizontal. Basta, nagapalapit lang nga nagapalapit sa iya ang limits pero hindi makasagaid sa sini nga asymptote. So ang aton nga function at this point is undefined because it never actually reaches at this number. Ang infinite discontinuity is always represented by rational functions. But this time, the denominator naga-equal siya sa 0 kag wala sang may naga-cancel out nga mga factors sa numerator or sa denominator. Kung pag-plug in nimo sang limit value kag ang result is infinity over infinity, ang aton asymptote is horizontal. Pero pag plug in nimo kag ang result is k over 0, any constant sa numerator and ang denominator is 0, then our asymptote is vertical. The most awaited part, mabalaan ta na kung ano ang definition sang continuity. Actually, this 3 ginatawag siya nga continuity test. Hambal dere, a function f is continuous at x equals a when these 3 are met. If isa dere hindi ma-met, the function is not continuous at that point, at that specific value of x. Okay? Pero may harita good news. All polynomial functions are continuous everywhere. Yes, polynomial functions like quadratic, linear, kaya wala sila denominator, hindi sila rational. Pwede lang nimo idiretso substitute ang limit value and then you will find the answer. Sa rational functions, continuous lang siya kung ang denominator niya is not 0. Alright? Are, amo ni ang mga graph sang polynomial functions. I know favorite mo ni sila. Ini naman ang non-polynomial functions. Ano ang difference sa ilang duwa? Ang una nga graph is a polynomial. Paano siya naging polynomial? Continuous, sige-sige, and ang iya nga turn is round. Yan. Compare natin dere. Although curved siya, but may ara siya nga gap. Nautod siya. So, na-disqualify na siya sa polynomial definition. Then, this function even though curved siya, is not polynomial. Kay hindi siya continuous. May ara siya nga utod. Nag-jump siya. This one naman,
Continuous siya, but ang iya nga turn is not curve. Ginatawag na siya nga point or cusp. So this function is not a polynomial function. Kaya dapat ang polynomial function smooth, round turns, and continuous. Wala sang utod. Alright? All polynomial functions are continuous. Based on this graph, let's determine where the function is discontinuous. At x negative 4, discontinuous kita. Here, at this point, ang circle natin is filled. Ginatawag na nga solid circle. It means nga ang gap diri is na fill inan. Therefore, ang aton nga function diri is continuous. At x equals to 2, sa diri naman nga part, may ara kita nga jump discontinuity. And sa x at 4, may ara kita nga whole or buho. So, empty, wala kita limit value, wala kita y value at this point. So, may ara kita nga removable discontinuity. Ang discontinuity ara sa x negative 4, x equals 2, and x equals 4. Yan. Let's have this example number 1. Let's determine if the given function is continuous at x equal to 1. So, aton i-apply ang continuity test. Make sure nga dapat tatlo sila satisfied. Kaya kung ang isa hindi satisfied, then ang aton nga function is not continuous at x equal to 1. So, let's try to apply test 1. F of A is defined. Dapat defined daw. Dapat may value ang aton nga f of a. So, paano na siya ginabuhat? Amo niya ang aton nga function, p of x is equal to 3x squared minus x plus 5. Ang ginamin niya lang sina, ang aton nga x value is aton i-input sa sulod sang function. So, ang aton nga x value is 1. Then, amo na ang aton i-substitute sa tanan nga x sa sulod sang function. This answers 3. 1 times 1, 1. 3 times 1, 3. And negative 1 plus 5 is positive 4. So, ang aton nga function is defined. May ara kita value which is 7. So, nakapasar siya sa aton nga test 1. Let's check if makapasar siya sa test 2. Sa test 2, dapat i-limit naton ang aton nga function. So, ari na. Limit 3x squared minus x plus 5 as x approaches to 1 since ang given is x equals to 1. Basta gani polynomial functions, automatic lang tadayon maka-input kay wala man ni sa denominator. And all polynomial functions are continuous, right? Ini nga polynomial function is continuous gid man ayhan. Ano ang gani aton himuon? Aton lang i-substitute ang limit value. 1 times 1, 1 times 3, 3 plus 4. Kaya ang negative 1 plus 5 is 4. And still, it is 7. Therefore, nakapasar siya kaya ang aton nga limit naga-exist. Sa test number 3, simple lang siya. Aton lang i-equate ang test 1 kag ang test 2. Wala na siya. Diri, p of x, aton siya i-equate sa limit mismo sa aton nga function which is p of x. So, ang p of x is 3x squared minus x plus 5 equated to the limits of 3x squared minus x plus 5. Same lang gyapon sa aton nga procedure pagkuha gina sang test 1 aton lang gin pang input ang tanan nga x value nga 1 sa sulod sang function. Then follow ta lang man ang procedure pagkuha naton sang limit value sang aton nga function. The answer sang both side is 7. Equal sila. Meaning at x equals 1 wala sang hole, wala sang gap, wala sang anything nga naga-break sang continuity. At this point, our function is continuous. So this proves that all polynomial functions are continuous everywhere. This example is my most favorite example sa aton nga lesson because ma-practice naton or mas maintindihan pagid naton ang concept sang continuity kag discontinuity. Let's find the value of k so that this function is continuous at x equals to 0. Anong ara kay k nga asya gid ang aton pangitaon para nga mangin continuous ang aton nga function at x equals 0. For example, we have a Cartesian plane. This is the x and the y-axis. I-try ko sa imo paintindi ining piecewise function. Ang piecewise function is just one function. Isa lang siya ka-function. Siya ni. Pero ini nga function, may different equation sa sulod niya nga may different nga rule. Alright? This one is the equation 1. Ang iya rule is ang iya kuno nga x must not equal to 0. Ang equation 2 is 1/2.
ang iya nga x is equal to 0. So may difference sila nga rule na bumubuo sa ating function. Nagets lang? May problem ta. Yes, may problem ta. What is our problem? May ara ta discontinuity diri sa sini nga piecewise function. And our purpose is to fill in the gap. Aton sulbaron ang gap para mangin continuous daw siya at x equals 0. Ano ni siya nga klase sang discontinuity? Notice ang aton nga range. Ang balta kagina, ang jump discontinuity, ang iya nga range is naka-greater than kag naka-lesser than. Pero diri, naka-equal ta. Kung i-draw ko ang aton nga equation 1, amo ni siya. Ang aton kabilugan nga function has an open circle at x equals 0. Why? Because amo ni ang iya nga range. Amo ni ang iya nga rule. X must not equal to 0. So wala value ang aton nga. Wala ta diri y value at this point. May ara ta nga limit value sa left hand, may ara man ta right hand limits, but at a certain point, at x equals to 0, wala kita value. Missing ang aton nga y value. So ang aton himuon, fill inan ta na siya para maging continuous siya. Amo na ang ginamin sa sini nga problem. Paano ta na siya fill inan? Sino ang pwede maka-help para ma-fill inan ini siya nga gap? The equation number 2. Equation number 2 is the exact value of y. Wala na ta diri sang variable, so this is an exact value of y. And this y na-locate siya at x equals 0. So it means pwede naton mahimo ang iya nga coordinate. Ang aton nga x value is 0 and ang aton nga y is 1/2. So this equation number 2 is just a point. Okay, fixed value of y na siya. Kung ini nga x is 0, posible this is ini nga y is 1/2. Fixed ni siya ang 1/2. Ang 0 and 1/2. Fixed na siya, drag na siya nakalocate. Ang aton equation 1 lang ang problem. Kaya pwede nga ang equation 1 naton diri malocate. So kung diri malocate ang aton nga equation 1, hindi di siya mag-agi sa aton nga y value nga 1/2. Then ang gap, ang open circle diri hindi ma-fill inan. So dapat ang aton equation 1 diri gid siya maagi sa y value nga 1/2. So ano ang maka-help sa imo para nga dira gid siya makaagi? Ang k. Ang value ni k ang maka-help sa imo nga dira gid siya makaagi. Kag para ang 0.01/2 maka-fill in sa open circle nga gap sang aton equation 1 at x equals 0. Nagets lang? Nagets lang. So now, let's try to use this continuity test. Para maging continuous ang aton nga function, dapat masatisfy dia ang tatlo. So i-make sure naton nga ang values ang aton k makasatisfy sa tatlo nga ini. Now let's have this number 1. Dapat ang aton daw nga f of a is defined. So ang f of a, ginatawag man naton nga y. And since ang ginhatag sa aton is x equals to 0, ang equation nga aton gamiton is equation number 2. Therefore, ang aton nga f of a or ang aton nga f of x or ang aton nga function is defined at f of x. And that is 1/2 ang value. So nakapasar siya sa test 1. Now, kung continuous ini nga function, ang limit sang aton nga equation 1, maagi na siya sa aton point nga 0, 1/2. Diri gid na siya maagi sa y value nga 1/2. Kung continuous ang aton nga equation. Para mabalaan ta nga diri siya mag-agi sa y value nga 1/2, kinanglan naton ingitaon ang y value sang sini nga equation. Equation 1. Ang y value is the limit. Para makita nimo ang y value sang equation 1, kinanglan nimo isolve ang iya nga limit. Alright? Since nga ang aton numerator is 1 minus cosine kx, pwede gid naton i-conjugate. Maghambal ta gani nga conjugate, a minus b is equal to a plus b. So ang suli lang nga operation sang aton nga function. 1 minus cosine kx, ang iya nga conjugate is 1 plus cosine kx. I-multiply ta na siya sa numerator kag sa denominator. Then aton i-combine, i-FOIL ta lang ini ang numerator, amo na ni ang result sa aton numerator, and then hindi ta lang pag i-combine ta na ang aton denominator para dasig ta makita ang pattern. Ining 1 minus cosine squared kx is equal to sine squared kx, kaya diri na siya halin sa aton trigonometric identities. Cosine square x plus sine square x is equal to 1. Gin-transpose ta lang sa piyak na side si cosine squared x. That's why nag-minus cosine squared x sa kag ang nabilin si sine square x. So pwede na siya nga amo ni imo gamiton. Hindi ka ma-confuse sang x diri. It doesn't mean nga dapat x lang gid.
Ang x diri is nag-represent sang any value as long as the same ang value sang cosine kag sang sine. Alright? Now, si sine squared kx is also equal to sine kx times sine kx. Then, pwede na natin ma-separate para mas makita pagin natin ang theorem nga ginasunod natin, which is the limit theorem, sine x over x equal to 1 or x over sine x equal to 1. Try natin i-separate una si 1 plus cosine x. I-separate natin si sine x. Pwede na natin ibilin si x diri. Kag i-separate natin si sine kx. Yon. Now, mas hapos na lang tawon. Nandasig ka na makapaminsar kung ano ang imo nga next step. How I wish tani may k na di. And how I wish tani kx na lang na di. Para nga ma-equate na natin sa 1. Pwede na siya and you know what to do. Ma-multiply lang ta. Multiply ta diri k over k. Diri naman kx over kx. Kag diri x over x. Pang swap ta lang na amat-amat. Yon. Now, makita ta na ang aton nga limit theorem equates to 1. Ini sila. So, dutay na lang ang aton nga problemahan. So, sin kx is 1. Ini 1. And x sin x is 1. So, ang bilin sa aton is amo na lang ni. Ang 1 over 1 plus cosine kx is easy. Any number sa k, multiply natin sa 0 is 0 and cosine 0 is equal to 1. So, 1 over 1 plus cosine kx is 1 half. Ang bilin sa aton is 1 times k times 1 times k times 1 times 1 half. K times k is k squared. So, ang aton nga limit is 1 half k squared. Ang limit sang equation 1 is 1 half k squared. Alright? So, sa test 3, ang aton nga himuon is equate naton ang aton test 1 and test 2. Anyway, nakapass siya kay ang limit naga-exist. Alright? So, ang aton nga function, ang iya nga value is 1 half. And then, ang limit sang aton nga function, ang iya value is 1 half k squared. Ano ang purpose ni k? Adjuster. Siya ni ang ga-adjust. Nakadepende sa value ya ang path sang aton function. Kung sala ang value ni k, hindi mag-agi diri sa 1 half ang aton nga function and wala nato na solve ang problem. So, nakadepende sa value ni k ang path sang aton nga function. So, ngitaon ta danay, ang value ni k nga makahimo sang aton nga test 1 and test 2 equal. That's why gin-equate ta sila para ma-make sure naton nga ang value ni k is maghimo sang aton nga function kag sang limit sang aton nga function equal to 1 half. So, ngitaon ta na yung value ni k. Amo lang man naton ginabuhat sa algebra, right? Multiply naton sa 2, then i-cancel out naton. Bilin si k squared. Since may squared pa ta, aton nga square root. Yon. So, ang mabilin diri nga side is only k na lang and basta gani nag-square root ka, may duwa ka ka-value, positive and negative. Therefore, si k is positive and negative. Now, let us check kung sa value nga negative 1 and positive 1, ang aton bala nga y value or ang aton nga limit sang function is diri mag-agi sa 1 half. Check naton kung ang positive 1 and negative 1 has the same equation. Kung the same ang equation, then wala ta problem. Let us see. Amo ni aton equation, aton first equation, aton i-substitute si positive 1 diri nga side and diri si negative 1. So, ini siya, the same lang. Ang answer niya is 1 minus cosine x over x sine x. Now here, negative 1, libog aton ulo. Paano ni siya? May ara rule, ang cosine daw is an even type of function. Kung ma-input ta negative x sa cosine x, ang answer is still cosine x. Amo naman niya sa sine sa tangent. Kaya ang sine is an odd type nga function, kag si tangent odd type man siya. Kung mag-input ka negative nga x value, ang answer is negative sine x. Same as true sa tangent. Kung mag-input ka negative x value, the answer is negative tangent x. Therefore, ini siya is 1 minus cosine x. Therefore, positive or negative, ma-arrive tagyapon sa same nga equation. So, wala kita sang problem. Kaya nakita ta na ang value ni k, negative 1 and positive 1. Now, amo na ni ang aton bag-o nga equation. Let us check if the limit of this, if the y value of this equation is 1 half. Pag 1 half gani, then dito mismo siya nag-agi sa aton nga y value nga 1 half. So, ining point naton nga 0, 1 half, maka-fill in sang gap. And
our function will become continuous at x equals 0. Alright, let's check. So same lang gyapon nga procedure ginhimo ta, nag-conjugate ta. Amo na sa gyapon ang natabo, gin-FOIL ta lang na, kagin hindi ta lang danay pag-i-combine ang denominator. So ang 1 minus cosine squared x, sine squared x sa trigonometric identities. Aton lang gin pang separate para makita naton. And ini siya nag-1, gin-swap ta lang, nag-1 naman siya, ini gin-swap ta, then ini ma-1 naman. Ang bilin x and x cancel out. 1 na lang. Kung nato na niibutang ang 0 diri, 1 na siya. And 1 over 1 plus 1, 1 half. 1 times 1 half, 1 half. Now, ang aton nga equation at value at negative 1 or positive 1 value nga k, didto siya maagi mismo sa aton nga point nga 0, 1 half. Yan. So, at value, at negative 1 or positive 1 value nga k, kung amo ni ang point nga 0 and 1 half, ang aton function, dirigid siya mismo nag-agi. So, since may point na kita diri nga nagahulat, na-fill inan ang aton nga open circle diri. Kay may point na diri nga nagahulat, which is 0 and 1 half. Therefore, this piecewise function is now continuous at x equals 0. Alright, naintindihan lang? So, that's it. There's another type of problem sa discontinuity. Tagaan niya ka function and then ipapangita iya sa imo ang point of discontinuity. Tudluan ta ka kung paano. So, let us find the point of discontinuity of the function 3x plus 2 all over x squared minus 6x plus 9. May ara lang ta 3-step strategy sa pagpangita sang point of discontinuity. First, imo iset ang denominator to 0. Then, ang value imo i-plug in sa function. Kung ang result is 0, 0, missing point. It's a removable discontinuity. Pero pag ang sa babaw is constant and ang sa dalom is 0, then you have an infinite discontinuity with a vertical asymptote. Then, kung need pa sang problem ipasimplify sa imo. So, since kung 0 over 0, you can use the L'Hopital's rule. Alright? Let's try to find the discontinuity of this function. First, iset natin ang denominator into 0. Ari na siya. After that, aton i-factor out para makita natin ang iyang x values. I know kabalo ka ni mag-factor kay natunan mo na ni sa algebra. Right? Maminsar ka lang sang number nga kung imo i-multiply, positive 9. Kung imo i-add or i-subtract is negative 6. Amo ni siya ang factor naton. X minus 3 times x minus 3. Negative 3 times negative 3 is positive 9. Negative 3 plus negative 3 is negative 6. Then, i-equate natin ang kada factor into 0. Yon, para makita natin ang x value. So, the x value is equal to 3. I-test natin kung at x equals to 3, may discontinuity gid man ayhan. Ato na siya i-plug in sa aton original nga function. So, let us plug it in. Ari na, 3 times 3 is 9 plus 2, 11. Ini siya is 0. Therefore, we have a constant numerator and a 0 denominator. It means at this point, may ara kita nga discontinuity. And that discontinuity is an infinite discontinuity with a vertical asymptote. So the conclusion, at x equals 3, the function is in infinite discontinuity with vertical asymptote. Alright, let us find the point of discontinuity of this function x squared minus 9 over x minus 3. First, set the denominator to 0. The x value is 3. Therefore, sa sini nga point may ara kita nga discontinuity, but i-make sure ta kung may discontinuity gid man ayhan. Let us plug it in sa original naton nga function. Okay, so ang result is 0 over 0. Therefore, at this point may ara kita nga open circle. So we have a removable discontinuity at this point. Okay? Pwede naton mabalaan kung diin nga y value nag-open ang circle. Pwede. Since may ari na ta nga values ng x, ang kulang na lang natin is y value para makakreate kita sang coordinate, right? I-factor out natin ang numerator. So, this is it. Na-notice mo, may arita sang factor nga pwede natin makancel out. The x minus 3 and the x minus 3 sa denominator. Ining imo na cancel out, ara dira ang missing point at that x value.
But ang aton nga target is gusto naton mabalaan kung ano nga value sang y. Ang aton nga 3, iniho, ang value sinis ang aton gin-cancel out, aton na siya i-input sa bilin naton nga equation. So, i-input naton ang 3 plus 3 is 6. Right? So, ang 6, amo na ni siya ang value sang aton nga y. Therefore, ang coordinate, ang open circle, ara siya sa 3, 6 coordinate. Yan. It's your turn. Try mo ni ang tatlo ka equation, find the point of discontinuity of these functions, and don't hesitate to comment down the answers. Alright? So see you in the next video. Thank you so much for listening. Tuon maayo. Please do subscribe para ma-motivate pagid ko maghimo sa mga content nga amo ni. Thank you so much. See ya. Tuon maayo.